Ang Mindoro ay isa sa napaka-misteryosong lugar dito sa Pilipinas. Maraming bagay at pangyayari ang hindi kayang ipaliwanag ng mga siyentipiko tungkol sa lugar na ito. Mga misteryo, kababalaghan na tanging taga Mindoro lang ang nakakaalam ng mga totoong kwento. Ako si Mr. Kalahi. Samahan niyo akong libutin at tuklasin ang mga kakaibang bagay dito sa Occidental Mindoro. Ayan, syempre sa mga gustong pumunta dito sa lugar na ito, palagi nating tatandaan na magbaon tayo palagi ng tubig dahil syempre sobrang init na ng panahon. Hindi natin maiwasan yung mauhaw tayo, abutan tayo sa daan tulad nila magsisipag. Diba? So yung mga katutubong mangyan natin na kapatid talagang galing pa yan sa malalayong lugar. Kumbaga doon pa sa tinatawag nating albunan. Kaya mga kalahi, pupunta tayo sa isa ditong napakagandang lugar sa amin. Kaya tara, samahan niyo ako at libutin natin yung napakagandang Mindoro Summit na yan. Okay, let's go. So ayan, kamusta mga kalahi? Panibagong araw, panibagong vlog na naman ang pupuntahan natin ngayong araw na ito. Ayan, kung napapansin nyo, itong napakaganda at tatsulok na bundok na yan, na kung tawagin ng ilan ay ang Mindoro Summit. Dahil kung mapapansin nyo nga, yung mismong shape ng bundok ay tila perfecto sa pagiging triangulo niya. Ayun o, may mga kaibigan tayong dumadaan dito. Hindi ko alam, siguro pupunta sila sa kanilang sitio. Kaya ngayon, samahan nyo ako at puntahan natin yan dahil isa rin ito sa napakagandang tourist destination dito sa Mindoro na masasabi nga nating proudly Mindoreños dahil dito nyo lang talaga makikita yan sa atin. Pero may mga ganyang part din sa Pilipinas, pero iba kasi yung sariling atin, sariling proudly Mindoro kumbaga. Kaya ngayon ipupuntahan din natin mamaya itong tinatawag na Bato Singit. Yun, kung mapapansin nyo mga kalahi, tila singit talaga siya ng isang higanting bato, diba, kung mapapansin nyo. Kaya ngayon bubungad pa lang tayo dito, mayroon na kaagad tayong madadaan ng tubig. So positive na kapag pumunta tayo doon, dahil sobrang init ng panahon ngayon, ay pwede tayong maligo, pwede tayong mag-camping mga kalahi. Imagine, pupunta ka sa isang napakagandang lugar na ganito, tapos may daratnan ka pang napakagandang ilog, 'di ba? So kung excited na kayo, mas excited na ako mga kalahi na ipakita sa inyo ang napakagandang lugar na ito, 'di ba? So hindi ko na siguro palalampasin yung pagkakataon na puntahan yon. Tara, let's go. Yung bata na smile. Okay, paalala, notes to the public. Okay, ipinagbabawal sa lugar na ito ang mga gawaing walang pahintulot. So ano ba ang mga bagay na dapat nating hindi gawin doon? Syempre, dahil under siya ng DNR, bawal tayong magkalat, bawal tayong magdala ng mga bagay na posibleng makakasira ng area. Okay, so dahil dyan, wala naman tayong ibang dala kung hindi ang ating si body at yung ating bag. Wala naman tayong ibang dadalhin dyan. Kumbaga, paalala lang ng ilan ay syempre, paalala ko rin sa inyo na kung pupunta kayo sa mga gantong lugar, please lang naman po, huwag tayong magkalat. Yun lang yung request namin. Kaya tara, medyo napahaba na tayo dahil grabe naman. Tara. Ay wow, grabe, sobrang ganda dito mga kalahi. Ang lugar na ito ay pinapalibutan ng mga pine trees na alam nyo ba na madalas ang pine trees sa mga malalamig na lugar nyo lang makikita. Dahil nga dito ay nabuhay yung mga pine trees, ay kapansin-pansin talagang napaka fresh ng lugar na ito. At makikita nyo nga, ay wow, kaganda dito mga kalahi. Ayun o, may mga ilang naliligo. Wow, ang sarap dito.
So yun mga kalahi, dahil explore ang vlog natin, mas magandang lakarin natin to hanggang doon. At para maipakita ko sa inyo yung napakagandang lugar na ito. Grabe. So simula dito, maglalakad tayo hanggang doon sa tinatawag nilang dam para ipakita sa inyo yung mismong view ng lugar na ito. Grabe, ang gaganda ng mga pine trees dito. Totoo nga, nasabi nila kapag nahanginan yung mga pine trees, oh my god, sobrang nakaka-relax naman dito. Ang ganda dito mga kalahi. Ayun bubungad sa inyo itong napakagandang lugar na ito. Yan sa mga gustong mag-unwind, gustong mag-travel, gustong mapag-isa, gustong may kasama, ay inire-recommend kong lugar na ito. Napuntahan nyo na habang maaga. Dahil bukod sa napakainit ng panahon, uso na ngayon kasi yung mga mga tent travel, ganun. Ay ito na yung i-recommend ko sa inyo. So mga kalahi, kung mapapansin nyo, yung patusingit na ito. So bakit nga ba tinawag na patusingit ito? Ay kapansin-pansin naman kasi na makikita natin dito yung shape ng isang singit. Di ba? Maraming mga naliligo. Di ba? Ala. Ang ganda naman, parang mayroon doong mayroong paliga doon sa area na yun. Bali mamaya kapag pagdating natin dito ay pupuntahan natin yung liga nila doon at titignan natin yung mga posibleng makita natin. Ay wow. Ay ang ganda dito. Sa mga naghahanap ng place na pwedeng puntahan lalo't ngayong summer, eto na yung hinahanap nyo mga kalahi. Uy grabe ang ganda dito. Imagine walang entrance fee, walang gagastusin, pwede kayo magtayo ng mga tent dito. Sobrang ganda. Kakaiba lang itong bato na ito Ay. So yan mga kalahi, kapansin-pansin pa lang dito sa area na ito, bubungad sa atin itong napakagandang bato singit. At kung mapapansin nyo nga, ayun, parang may falls doon sa baba na yon. So pupuntahan din natin yun mga ilang araw lang. Syempre ang purpose natin dito para ipakita sa inyo at ilibot sa inyo yung napakagandang lugar dito sa amin. Gaganda ng mga pine trees, nakakamangha mga kalahi. Imagine, ang ganda Tapos ang maganda dito, yung tubig, sariwang sariwa yung mga tubig dito mga kalahi. Wow. Ang ganda, ang sarap ng simoy ng hangin. Ano to? May bahay dito. Bahay ba ito? Parang ibang klase, parang kulungan. Na-curious lang ako dito mga kalahi kasi may dadaanan tayo dito ang isang para siyang under na. Parang tindahan. So yun mga kalahi, parang tindahan. Parang may tao sa loob. Katakot naman. Naalala ko dati nung New Year, kwento ko lang sa inyo, meron akong spot na hinahanap dito, yung malalaking bato. Tapos kung makikita mo, feel na feel mo talaga yung summer pag nandito ka. Yun yung pinuntahan namin, kaso hindi ko narating to. So ngayon ko lang siya narating ng mag-isa. Kaya ayun, sinulit ko na rin. Dahil kung makikita nyo nga, napakaganda kasi.
Alam nyo, nakakamangha talaga yung pine trees dito. Sobrang dami. Ayan oh, mga pine trees. O di ba? Legit yan mga kalahi. Ang gaganda oh. Sa ibang bansa nyo lang makikita itong ano eh, ay sa ibang lugar. Sa mga malalimig na parte ng Pilipinas. Okay. May abandonadong trailer dito. Tinanggalan na ng gulo. Wow, sarap ng simoy ng hangin. Nice, ang ganda. Ganda ng view. Oh my god, grabe. Mamaya babalikan kita. Ganda ng view. Tapos parang may mga tao dun. Tapos the best talaga dito mga kalahi. Wow. Pwede tayong dumaan dito mamaya upang puntahan yung kanilang paliga doon sa sitio ng anong sitio pa to? Mamaya alamin natin. Ay wow, ang ganda. Sobrang dami talagang pine trees dito mga kalahi. Ayan oh. Nice, ang ganda. Alam nyo, sobrang layo na itong nilalakaran ko. Pero hindi ko na feel yung pagod. Hindi ko na feel yung hirap dito sa area na to. Dahil ang worth it kasi, isipin mo, naglalakad ka tapos ganito ka ganda ang lugar. Yung makita mo, oh my god. Diba? Ganda. So yan, nandito na tayo sa baba ng tinatawag naming Bato Singit. Yun mga kalahi oh. Parang singit talaga siya ng tao, 'di ba? Yan, ito yung mga ito yung mga lugar sa amin na hanggang ngayon ay hindi pa rin nadidiscover ng pakonti-konti. Pero itong bundok na ito ay madalas na nating nakikita ito sa mga TV, sa mga vlogs, pero madalang kasi nilang puntahan to. Madalas kasi pupunta sila dito, ang gamit lang nila ay drone dahil sobrang layo nga. Pero dahil napuntahan ko itong area na ito, doon ko napagtanto na malapit lang pala, no? At saka hindi ka pa mapapagod kung sakaling lakarin mo lang. Recommended talaga na napakagandang pasyalan dito sa Mindoro. Oh my god. Wow, mayroon tayong napansin doon. Ano yun? Ibang klase. Mamaya babalikan kita. Hala, may talon doon. Oh mga kalahi. Ay, ang saya naman dito. May talon. Mayroon tayong falls na nakita dito. Saya. Ay, oo nga, falls nga. Ang lilinaw ng tubig, ang lalaki ng bato. Fresh na fresh yung mga bato. Oh, di ba? Hala, may falls. Ang linaw ng tubig. Wow. Ganda oh, di ba? Ngayon, dito tayo dadaan. So dumaan lang tayo dito sa gitna ng ilog kasi nga
nafe-feel ko yung nature eh. Gusto ko talaga siyang ma-feel. Kaya dumaan ako dito sa napakalamig at napakalinis na tubig na to para maramdaman ko yung ambience ng lugar, di ba? O yun. Ganda. Parang ano siya? Parang singit talaga ng tao. Dahil napunta ko na kayo dito sa napakagandang bato singit na to at mayroon nga tayong nakitang falls dun kanina. Ayan, thank you sa lahat ng mga nanonood. Sa ating part 2 ay puntahan natin itong tinatawag naming Mindoro Summit. Ayan, so kanina kung sa part 1 natin ay sabi ko nga pupuntahan natin to dahil medyo malayo nang nilakbay natin. Eh syempre kailangan nating magkaroon ng part 2 dito para mas masulit nyo pa yung ganda at yung daan ng area na ito. At dito nga yung Bato Singit. So bakit nga ba tinawag ng Bato Singit ito? Bakit nga ba may gantong lugar sa Mindoro? Syempre wala pa tayong alam tungkol sa mga urban legend o kwento-kwento ng mga matatanda. Ay alamin natin kung sakaling mayroon tayong makitang matatanda na dito nakatira sa lugar na ito. Syempre marami tayong mapagkukunan ng mga source. Yan, mayroon tayong mapagkukunan ng kwento na yan. Kaya maraming salamat sa panonood nyo mga kalahi. I hope na nag-enjoy kayo sa part 1 ng ating video. Ayan, mag-iingat po kayo. God bless sa lahat and thank you sa panonood.